alam niyo yung brand na yun. Vitamin siya na pampatulog. Talon. Super effective talaga siya kasi every time uminom kami, nakakatulog kami agad. And ang sarap ng tulog namin. Then yun, uminom kami nun. Ito, talon. Nag-alarm ako ng 4 a.m. kasi yung last update na alam ko is 6 a.m. yung call time. So, nag-alat ako ng 2 hours travel time. Ito ay tikot. Ito ay Tapos yun, hindi ko alam kung nag-alarm yung phone or hindi. So, hindi kami nagising. Pero usually nagigising kami kasi hindi naman talaga kami nililate. Tapos yun, syempre nakainom kami nung vitamins, sleeping vitamins. Kaya, pero parang napasarap masyado yung tulog. And that's right after pagising naman, nag-message agad ako doon sa team nila. Na yun nga, on the way pa lang kami. I'm very sorry po, on the way pa lang kami. Ganyan, straight po nagising. Tapos yun, sabi naman nila, okay lang, gawa na lang ng way para mas mabilis makarating. So yun, hindi na naligo si Q. Alam niyo ba nga walang ligo si Q? Hindi siya nag-brush. Even ako, hindi ako nakaligo. Nagilamos ng camera sa PS, tapos alis na. Pinapoint kasi nila late is late daw. Guys, gulat ako sa post ni Norm. Akala ko okay na kanya. Oo, naiintindihan naman namin late is late. Ngayon, kung hindi naman nila papayagan si QD na sumali pa sa game, okay lang naman sa amin kasi we will take accountable naman dun sa nangyari sa pagiging late. Pero pinush pa rin na pumunta kami. So pumunta kami. Tapos yun, sabi nga dun, may punishment na lang, may sanction na ibibigay kay QD. Tinanggap ni QD. Sabi ko nga sa kanya, tanggapin mo whatever punishment yung ibibigay sa'yo kasi kasalanan natin, birthday. Tapos yun, ginawa niya yung 3 hours na nakataas yung paa. We don't have anything against sa mga kalaban niya, sa players niya, and sa buong team ng Nilamig Family. Dami talagang langaw. Ewan ko, every morning sila nandito. Hiyang-hiya nga kami actually pagdating namin doon. Hiyang-hiya kami. Nahihiya kami sa buong team nila. Pero alam mo, mabait ng buong team nila. Miss Donalyn, ng 747. Okay lang yan. Sige na, anong niya. Punishment na lang siya, to be fair. So okay, tinanggap ni QD yung punishment. Mahirap nun na, 3 hours kang manager ka po ni QD. Yes po. Ilang hours late. So, kung i-base natin yung pagiging late niya from the call time, kasi yung call time is 6 a.m. I think 5. Ganun, 4 hours late talaga si QD. Pero kung i-base natin yung pagiging late niya through the start of the game, technically 2 hours lang yung late niya kasi if I'm not mistaken 7 a.m. sila nag-start, dumating kami 9 a.m. Ganon. Yun! Kasi diba, parang kailangan ba natin bilangin yung time na pagdating nila doon sa time ng game? Kasi diba, yung game naman ang pinag-uusapan. So, yun nga, kung sa pagiging late, 4 hours late talaga. Pero yung nag-start yung game kasi is 7 a.m. Ganun. Tapos dumating kami doon 9 a.m. Mga 9:10 a.m. Baka meant to be talaga na mali kasi sa inigat yun na siya yung mananalo. I don't know.
Ayun, 7:45 sila nag-start. Dumating kami dun kasi 9 past 9, pero not more than 9:30. Siguro mga 9:10, 9 to 9:20, something ganun. No need to explain. Nag-explain ako to clarify. Sinasabi 4 hours sila nakatayo. Walang katotohanan na nakaabang ako simula una. Yeah, actually kami rin nanonood kami. Pagkagising namin, pinanood na namin agad yung live. Aga naman yan, ni Clorizel. Si QD tulog pa. Kami wala naman kaming biniblame. We don't have anything against to anyone din. Kasi kahit nung even naman hindi manalo si QD, okay lang din sa amin. Ang part ng pag-gaming sports yun. To accept defeat. Ako nga akala ko doon pa lang sa state matatanggal si QD. Kasi alam ko natakot si QD sa ahas. Tapos nalagpasan niya yun. Nalagpasan ni QD yung ahas ng ilang minuto na naka ganun sa car, tapos nakataas yung paa. Imagine may ilang kilo yung ahas. So, more than 10 kilos yung ahas. Bukal, look, kipot. Kaya JM baka mag-alala si QD. Please tell her na super deserve niya yun. Hayaan niya. Yeah. QD this. Alam naman niya sa sarili niya na deserve niya yun. Ilog, karagatan, Pasipiko. Napakabigat ng ahas. Tapos mag-isa lang siya. Yung iba, 2 tao sa isang ahas. Tara kape, nag-coffee ako ngayon. Actually, nababasa ko yung post eh. And lang, that's their 2 cents. That's their sentiment on what happened. We should respect that. Nawin niyo na po ba yung car? Waiting na lang po ako sa response from their team kung what time pwedeng ma-pick up. So, para makuha na namin. Tapos sa uli, lagyan sabi ni QD para kung mabait pa yan sila. Bakit ang misleading nung kayo nung sabi niya po Arsenal sa naman tayo before dumating si TV? No, that's not true. Hindi sila 4 hours nakatayo bago dumating si QD. Nag-start sila ng game past 7 a.m. Nasa biyahe kami. Nanonood kami sa live. Alam namin kung kailan sila nag-start mismong tumayo doon at tumawak sa car. Tapos, yun, dumating kami 9 a.m. 9 past 9 a.m. Mga 9:10 to 9:20. In between of that time. Kaya, yun, technically, 2 hours, you're late. Not 4 hours. Nakakatawa na napagtanto ni QD na nanalo siya. May hinahanap talaga siya. Ikaw talaga yun. Yeah, tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, hinahanap mo ako after manalo.
Sabi niya, oo talaga, hinahanap talaga kita doon. Wala ka, hindi kita makita. Sabi ko, nasa dressing room ako, umiiyak. Iyak ako lang iyak. Hindi ako makagalaw. Kasi I really can't believe na kinaya mo yun. Hindi naman sa walang tiwala, di ba? Naiyak ako doon, ikaw ang unang hinanap niya. Hinahanap niya ako kasi gusto niya akong sisihin. Sabi niya, kasalanan mo to, paano natin iuwi yung sasakyan? Charot. Hindi na, piling ko hinahanap niya ako kasi gusto niya ibigay yung susi ng sasakyan. Gusto niya ako ihag, ganun. Iyak kasi ako nang iyak noon, nasa dressing room ako. Mas inahagulugol. Kasi, I know beauty eh. Alam ko kung kapag gaano niya kagusto yung isang bagay mahook. As in talagang paghihirapan niya. Alam niyo ba na dapat matagal lang may sasakyan si Q? Eh, may gaano na niya ako. Anong eme ako? Anong eme doon? Dapat matagal na may car security kasi gusto siyang bigyan ni Miss Glenda ng sasakyan. Nung birthday niya last time, gusto siyang bigyan ng sasakyan ni Miss Glenda. Ayaw niya. Sabi niya, ayaw. Gusto ko yung sasakyan ko pag hihirapan ko. So, hindi siya binigyan kasi nga ayaw niya. Tapos last month may nag-offer sa amin. May nakausap akong company na nag-offer to endorse. Tapos bibigyan siya ng car. Hindi rin namin tinuloy yung project na yun. Kasi nga, gusto ni Cutie paghirapan yung sasakyan niya.